Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat po. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga vlogs, video, at saka mga pa-live, of course. Maraming salamat. At nandito ako ngayon sa aking first content sa Miss International 2023. First content, first hot prediction. It's all about Miss International. Sino nga ba ang mangangabog? Sino ang uuwing may ngiti sa mga labi? At sino ang uuwing ligwak ng bonggang-bongga dito sa the most boring pageant in the history, Miss International? Charot lang. Yes. Syempre, gaganap na nga ang Miss International sa October 26 at 1 week na lang magsama-sama niya sila sa Japan para i-celebrate ang 62nd, I think. Tama ba ako? Hindi ko na maalala kung pang ilang edition, 61st or 62nd ng Miss International kasi ang dami nilang mga, ano ba tawag dito? Ang dami mga canceled, kaloka. Basta hindi ko na matandaan. Dati natatandaan ko pa nung wala pang pandemic. Ngayon hindi ko natatandaan. Kasi alam nyo naman, may memory gap po tayo. Siyempre, magbibigay ako ng aking top 10 lang. Top 10 lang ang bet ko. Marami namang magaganda, maraming kabog, pero still, top 10 lang yung napili ko para sa free arrival at saka first hot prediction ko sa Miss International competition ngayong 2023. My number 10 on my list, Farhana Nariswari na Indonesia. Bongga niya, ang ganda niya. Mas maganda siya in motion kaysa sa mga picture. May ganun talaga, no? Mas bongga siya in motion talaga, lalo na pag maglakad siya, walang justice. Yung picture niya kasi hindi ako nagaganahan masyado. Hindi bonggang-bongga, hindi pasikat, pero yung niya, yung motion niya, nakaka-Miss International. Very feminine, very lovely, maganda din yung kanyang social works at sa kanyang maganda ang kanyang inalalabas sa kanyang social media platform. Kaya my number 10 on my list is Miss Indonesia. My number 9 on my list is Miss Puerto Rico, Amanda Soles. Actually, matagal ko na siyang akala ko nga mag-compete siya sa ibang pageant, pero sa Miss International pala pa siya pupunta. Very Miss International talaga yung beauty. Super very Miss International talaga. At alam mo na at nahuhuli din talaga ng Puerto Rico kung paano or kung sino ang ipadala nila sa Miss International. O diba? Mga mahinhin-hinhin lang, mga Barbie-Barbihan lang yung look, mga ganon. Pero kakabog, I think papasok as a semi-finalist ang Puerto Rico na si Amanda Soles. My number 8 on my list, Dominican Republic, Yamilex Hernandez. Pinafollow ko na siya sa Instagram, si Yamilex. One of the prettiest Dominican Republic na beauty queen. Tapos magko-compete sa Miss International. Kabog. O diba? Mas maganda siya ng walang makeup kaysa sa makeup. Pero still, one of the beauty. Talagang Barbihan kasi ang labanan dito sa Miss International. At talagang pag magpadala ka ng medyo fierce or medyo, tawag dito? Or medyo strong yung face at saka strong yung mga pasarela, yung kabugera, mukhang hindi ka talaga mananalo as Miss International. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8, Yamilex Hernandez ng Dominican Republic. My number 7 on my list is Miss Peru. O, diba? Camila Diaz. My God, ang Barbie, ang ganda. Talagang My God talaga, ang ganda-ganda niya. Kaya lang hindi ako na-amaze sa kanya masyado kasi kabugera siya, di ba? Pero sobrang ganda niya.
pang Miss Universe yung atake nga, pero pupunta siya sa Miss International. I don't know lang kung magbabago siya ng ng atake sa Miss International, pero parang si Miss Peru din siya nung last year, di ba? Maraming nag-predict sa kanya na siya yung winner yung last year, pero si Germany pa rin nagtagumpay kasi mahinhin nga yung lola mo, yung Miss Peru kabog na kabog. Ganon din yung eksena ni Miss Peru na ito ngayong ni Miss Peru na ito, ni Camila Diaz. Nangangabog din siya when it comes sa performance, kaya nilagay ko lang siya sa aking number 7. My number 6 on my list, United Kingdom, Alicia Cowie. I don't know how to pronounce Cowie, Alicia. Ang ganda niya. Ang ganda ng mga eksena niya sa kanyang social media, lalo na sa Instagram. Actually, mas marami pa nga akong pinapollow sa mga contestants sa Miss Earth at saka sa Miss International kaysa sa Miss Universe contestant. Pero still, ang ganda. Ang ganda talaga ng United Kingdom. Talagang pangabog talaga. At for sure, papasok ito as a semi-finalist sa Miss International. Super pretty, super Barbie, at talagang mahinhin lang siya. Yung performance niya hindi naman kabog, kaya pinasok ko talaga sa aking listahan. Ayan na, Cruella, naglagay na ako ng top 10 to number 6. Ngayon, babanggitin ko na yung aking top 5. Oh my God, itong top 5 ko talaga, feeling ko, isa sa kanila ang makakukuha ng corona ngayong 2023. Grabe, ang kaganda talaga. Diyosahan. Kumbaga yung top 5 ko na to, Diyosahan, Barbihan, mahinhinan, o gano'n. At talagang super deserved ng corona na ito. My number 5 on my list, Cuba, Sheila Ravelo. My God, kilala ba ninyo si Sheila Ravelo? Nanggaling siya sa Miss Earth 2022 pero hindi siya umabot sa top 4. Naging top 8 lang siya. Top 8 lang ba o top 12? Nakalimutan ko tuloy. Basta, from Cuba, grabe, lumipat from Miss Earth to Miss International. Kabog, sobrang ganda talaga nito at saka super performer. Kumbaga, kung mukhaan lang talaga yung labanan, panalo talaga siya. Kaya nilagay ko siya sa aking top 5. Talagang nagsishine light. Kumbaga, isa siya sa mga dito crossover candidates sa Miss International, itong si Miss Cuba. Kaya nilagay ko siya sa aking number 5. I'm sure makakukuha siya ng placement dito sa Miss International. My number 4 on my list, Diyosa din, nakakaloka, Andrea Rubio. Actually, mas maganda siya kaysa sa contestant ng Venezuela sa Miss Universe. Pero yung ganda nito, parang talagang amazing. Simula nung nanalo siya, tapos nag-compete siya sa Miss International, di nagbago yung mukha, hindi na-construct. Unlike doon kay Diana Silva, na parang na-construction is overload na siya. Kasi mas maganda siya noon nung sa Miss Earth siya. Pero itong si Andrea Rubio, panalo, Diyosahan din yung laban na talaga. Kabog ng kabog, parang pang Miss International talaga. Yung galawan, pang international din yung kanyang mga eksena. Basta, hindi siya sure crown. I know na makakapasok talaga siya hanggang sa dulo. My number 3 on my list, for the first time in the history sa aking ano ba tawag dito? Sa aking prediction, first time in the history, nilagay ko sa pinakamataas, Vietnam, Nguyen Pong Ni. Grabe, super pretty. Siya ang pinakamagandang Vietnamese na beauty queen na ipadala sa international pageant. Ay, grabe, sobrang pretty talaga. Talagang mapapasabi ka talaga, corona na to ng Vietnam. And I think it's time na ang Vietnam naman ang makoronahan sa Miss International, kasi nagka-corona na yung Vietnam sa Miss Earth, nagka-corona na yung Vietnam sa Miss Grand, nakakaroon na rin yung Vietnam, I think. Basta, it's time naman na yung Big 3 or Big 4, yung Alba pageant ay mas ang ganda talaga ng nila, pambato, at kabog na kabog talaga. Nung nakita ko talaga siya, amazing talaga yung mukha, talagang oh my God, na si Philippines. Mga ganun, napapaganon ka talaga sa sobrang pretty ng Miss Vietnam. Nilagay ko siya sa aking number 3. At bukod doon sa pretty, maganda ang social works, magandang ginagawa, talagang frontrunner, talaga, frontrunner vibe talaga si Miss Vietnam. My number 2 on my list. Kakalungkot, pero first prediction lang naman ito. Number 2 on my list, Philippines, Nicole Borromeo.
ilagay ko lang siya sa aking number 2 kasi may isa talagang angat na bonggang-bongga nung pagkakita ko sa kanya, alam kong Diyosa siya. Pero si Nicole Diyosa din, ng maganda yung speaking skills, maganda yung mukha, maganda yung mga ginagawa niya, at talagang nag-ready talaga dito si Miss Nicole Borromeo para masungkit ang ika-pito, I think, ika-pitong Miss International natin. Tama ba ako? If I'm not mistaken. Yes, ika-pitong Miss International natin. Sana maiuwi ni Nicole Borromeo, pero kailangan niyang mag-ready, kailangan niya bumongga kasi may mga kandidata na kumakabog din ng bonggang-bongga sa Miss International. Kaya nilagay ko lang muna siya sa aking number 2 kasi may room for improvement pa ng bonggang-bongga. Ito naman ang aking number 1 nga ngayon sa pre-arrival at saka first hot prediction ko. My number 1 on my list, Colombia, Sophia Oseo. Oh my God guys, si Miss Colombia, kabog na kabog. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, Miss International. Kahit sa ang uri mo tingnan, Miss International. Iniisip ko sa kanya, crown talaga or runners-up. Yun lang, si Miss Colombia. Wala ka na talagang itulak kabigin sa kanya. Wala kang maipipintas. Everything about her, about Sophia, scream Miss International. Hindi naman ako hindi na down ko yung kandidata namin. Pero sa nakikita ko lang, sa nararamdaman ko lang, si Miss Colombia, Sophia Oseo, napakaganda, napaka-Diyosa, napaka-Barbie. Kaya siya ang aking number 1 sa aking first hot prediction. There you go guys. Kayo guys, sino ang number 1 sa inyo sa Miss International Beauty Pageant sa October 26 na magaganap? 26 ba? 25? I don't know. Nag-turn ako sa Miss Grand and Miss International kung sino yung mauna. I think Miss 26 kasi Miss Grand ang mauna. Ayun, maraming salamat. Comment down below lang kayo sa inyong views and opinion and violate your action. Maraming salamat po. This has been Diesel Ortega. Hanggang sa muli. Paalam!